One TV special report. Maayong adlaw Kuya John Phil, maayong adlaw Kuya Jimmy, maayong adlaw sa tanan. Kay grabe kadaghan ang ato ang mga media outlet karon. Thank you kaayo sa higayon ngayong gihatag para na pud ma-update nato atong mga usamisnon. And I understand nga kanang nagkamulog nagsingabot ang ato ang campaign period sa atong bugnong hiligaynon or kaning ato ang election May 9, 2022. Dili ginato makuan malilo nga daghan na kay mga isyu nga gipanglabi ang PICAS because expect the unexpected basta magpadulong ng ang ato ang campaign period ng election. They keep on trying pulling us down kay ina na magyud natingala ko nga dili dapat untain ning election. It should be more about kana bitong development. It should be more about kana bitong mga topic nga concerning unsaon na to pagpahatag og kanang kaayuhan nga to sa katawhan. They should not be more on kanang bitang political box-slinging. Dili unta ni dapat nga naay magnilabay og lapok ipanggawas nga naay character assassination ba mao magini nahitabo. Pero whether we like it or not, we have to brace it kay mao magini ang ilahang kanang pamaagi estratehiya para makakuha siguro silang puntos or ma-persuade or ilahabang tawagan na ma-influence ang ubang especially the undecided ang uban nga mga botante nga pwede nila ma-persuade. Mo nang kita mo ginatong role. We have to keep on telling them nga it's not worth it kung moadto mo sa PICAS kay kanang there is so much that we can offer and we will be offering so much. So kung kana lang ato ang basihanan sa ato ang mga agi accomplishment dili gyud ta mauwawan kay we have done so many things good for the last almost 3 years nato nga pagbanerbisyo. And in fact I already had so many kana bitang informations regarding sa mga updates sa mga panghitabo sa atong syudad, and I think the public should know kinahang ilahagi ng katungod nga makabalo kung unsay gipanghimo silang mga konsehal, silang mayor, silang congressman nga para makatabang nga mo uplift ang ilahang tagsa-tagsa ka mga livelihood. Mo na pinaka-purpose nga nang we keep on kanang having this kind of interview sa atong media kay para pud ma-inform kay daghan kay na misinform, daghan kay mugawas gani ang PICAS nga dili mao nga fabricated stories, paliton gyud na kaayo sa dili ma-inform, wala bitaw kaayo kanang kasayuran sa mga panghitabo kay uban man gud kan especially mga batan-on dili kaayo sila anang mag double checking monitoring, maminaw dayon na sila. Good thing sa uban nga grabe kay ka-abreast, grabe kay well versed sa mga panghitabo, kabalo sa mga bansay-bansay, kabalo sila may weight of things. And of course, especially katong mga intelligent voters nga already had the idea kung unsay mo nang there are 4 kinds mga group of members sa organization: the movement, kanang acting members, the bystanders, and the devil's advocate. Kining devil's advocate mo ni pinakadaghan nga membro sa organization, mo ni siya mga marites, mo ni gusto gyud nga tumpagod ang tibuok organization, mo ni mga role di gyud natin kalikayan na ginana nga mga membro. Okay, daghang mga issue concerning konsehal. Yes. Ato na tagsa-tagsaon. Sulod si isa ka oras. Kami man gud daghang giming mga pangutana. Okay. Yes. Ang issue sa PICAS kung wala sila magtugong sa SM, how true? May lugar para SM? Okay. SM is actually one of the biggest nga kanabitang conglomerate sa ato ang nasod. Daghan kina silang holdings, daghan kina silang negosyo. SM malls, napod na sila mga SNR, napod na sila yung mga Save and More, mga grocery lang nga type, mga junior nga mga malls or mga big malls, super malls. So I am asking what kind of kanang ilang gi-offer diri sa Uzamis, because there are so many kanang tawag ani technical kanang mga requirements before a particular kanang establishment nga mosulod sa Uzamis. I'm pretty sure number 1 for that is kanang ato ang mga amnesties kung buwis kung ato abas ang tagaan o mga incentives kung musulod sila isip pagpatigayon pila how much mo nang kita. We encourage good mga negosyante to invest in our city because it will give us livelihood, it will give us also not
the income generating kuan nato sa tong panudlanan, but also sa kuan sa progressive kuan nato kanang ideology nga the more nga mga investors nga mo ni sa syudad, the more nga mo progresibo ug mo asenso ang Ozamis. But we have to consider first, was there an offer? Kay niingon ang pikas nga ipadala nila dinhi, pero at the end of the day, it should be the SM people who are interested. Kay bisa pag unsaon ni mag-invite nila, if we did not surpass ilang mga requirements ng pangayo, like say for example, kanang ato ang mga electricity, do we have enough supply of electricity kung dagko nga mga boltahe inang kinahanglanon? Isa na sa requirement. Secondly, ang ato bang mga buwis nga gipang-impose, gipang-pataw kanila, especially kung sila na mismo ang mag-construct sa ilahang mga facilities dinhi, are we imposing tax on this kind of mga facilities o sila mga kanilahang mga equipments nga gamiton? Daghan kay factors na i-consider. First, the feasibility study pagidi ay, are we qualified to have SM big malls? Depende maguna. Robinsons ganing supermarket ra. They did not kuan. Wala gyud sila katong Robinsons Mall nga wala bitag kuan boutique type nga daghan kaayog mga establishment nga mga bang wala because na siguro factor nga di pa ta mo qualify, and I think one of that the biggest factor is imposition of tax as well as ato ang mga facilities o supplies nga gilang gi-consider. So these are the things nga atong i-factor. So if they keep on telling nga sige sila invite, basig wala pag yung kaanhin ng taga-SM to really check kung unsay capacity sa atong syudad to accommodate them. Mao man gini mga factors i-consider. Ako, dili negosyante ko, I must make sure nga before ko mag-invest anang particular nga syudad, daghan kay kog things i-consider. And part of that also is the peace and order. Nga ilang gi-create nga dili ko no maayo ang peace and order mo nang maglisod og anhi ang mga investors, pero to tell you the truth, at the end of the day, we are not kuan man god kana bitong wala taga dali nga kinahanglan gyud na ani because it will going to represent the progressive kay daghan na kaayo ang mga malls nga mo ani sa syudad. Please be considerate nga kining mga national malls ang kanang ilahang mga buwis dili ta kakuha nila income tax, only the business tax, employment maybe, pero ang kanang mga kung branches lang ta mag-submit or mag-remit na silang buwis ngadto silang main office which is sa Manila ba na kung asa sila naka-base. Ang ato ara diri is business tax. That's why we keep on supporting the local nato nga mga negosyante. Tan-awang Dipolog, nabagay gaysan ang Dipolog, nabago na sa Robinsons, nabago na sa SM. Wala because gisuportahan nila ilang mga local businesses. Kaya the more you will going to invest sa imong kagalingon nga taga dinha ka negosyante ka nga taga Ozamis, dinhi ka mo bayad og income tax, ka mo bayad og business tax, and then daghan ka o diri mag-circulate ang kwarta sa syudad. Kung daghan mag-circulate, years before sa Ozamis administration, gidungog na ang isang musulod diri. What happened nga nung wala to siya na dayon? Maybe because there are factors nga gi-consider sa SM nga dili ta mo qualify or naa sila other considerations nga ila pang gihuna-huna because daghan man gud factors as I have mentioned. And we don't have the kuan man gud the private kung usa ila mga factors nga ilang gina-consider. Pero the thing is we keep on promoting local nga mga negosyante nga dili gud mo invest sa atong syudad. Disadvantage kung dunay dako nga mall, conglomerate mo sulod diri especially sa SM. Unsay disadvantage para sa local? It is more on an advantage other than the disadvantage actually. Okay. Pero ang akong nakita gyud ana is that dili pwede na sila i-push ipadali-dali nga mag-invest sa atong syudad. Dapat we should meet halfway kung say mga gikinahanglan nila. I would like to make an emphasis sa ato ang kuan kanang naay kuan kanang way back I know this history kay ako ang magunang na check ang records. Naay gusto mo sulod nga casino sa syudad sa Ozamis. Filipino casino under the PAGCOR. Now, this Filipino Casino Hotel, kinahanglan siya og kanang dako kay nga supply sa electricity. Saan ko siya? I think that was way back 2010 forward. Panahon pa ni Mayor Aldong Parohinog. Nga, ning sulod, gusto gyud mo sulod ang Casino Filipino. Ang ilahang ginapangayo sa syudad is we need to have a reserve electricity supply of more than pila to ka watts. So the only way
nga ato ang makuha ang kontrata, musulod sila nato, is we have to meet the requirements. Katong how dako kayong voltahe nga ato ang kuan nga supply nga pwede nato ma-provide nila. What we did, Muelsi entered a contract with KG Supplies, Power Supplies. Nga we are paying 15 million per month. Ang kontrata is 10 years. And I think the contract will end this year. Okay. Oh, pero susunod sa 10 years ha, wak maning dayon ang Casino Filipino. Pero nagbayad na ta, we entered into a contract. Pag when we entered into the contract, nagbayad ta ang mga konsumante sa ato ang kuan, may nagbayad atong 15 million nga wala nagamit. Reserve naman itong supply for the purpose atong establishment. Muna itong ikahadlukan, which is ang nagsuffer ang atong katawhan. Gabayad sila nga wala na ito gagamit. So, nakita ninyo ang kuan, nakita ninyo ang dynamics of the kuan. So, we have to make sure na yun rason. Kita po, magduha-duha yung tag-enter because maybe there are things nga dili ta pwede mo musulod ana kay daghang requirements gamit. Basig mahitabo na po nahitabo before. So, ana ang nahitabo. So, kung pasabot nga, ang nakitabo nga pag-withdraw sa casino, ang mga ang konsumante ang nag-suffer. Isa yun kag you have to pay 50 million a month for that. Isa ko nga baluan nga kuan. Inana ka dapat 10 to 15 million per month. May burn out of dili. Magbayad ta. Magbayad ka. Yes. Mag-burn out gapon, dili dato magamit ang Definitely. KG. Sa may nahitabuan ni. Because kuan kanang we atong gipresume bitaw nga kana bitaw ang wala tay double checking kung dayonon ba ning sa ka project gahatag ta ng qualification atong gipresume nga madayon. Advantage mayo kay daghang nanulod pero ang disadvantage kung wala na dayon, di ba? We cannot hold kuan kanang them for what they have kuan ni withdrawn kay wala man tay ni enter into agreement to make sure nga madayon gyud. So mo ni nakakuan na to, mo na nakakuan na to ba na nasinati na to nga mga experiences nga unta dili dapat ta nga makuan ana kay nag-suffer ato mga konsumante. So nag-isip ka ganina nga support sa local yun. Yes, we have to. Pumunta na kami kung say disadvantage kung gusto ro ang kuan dapat pasok delikado hapay dato ang mga local ng mga negosyante, di ba? Yes, maapektuhan gid sila, especially kung naidagko nga manulod niya. Ilaha is ginagmay lang man good. Of course, pildi naman good daan, marketing pa lang, pildi na daan sa kanang promotion, advertisement, ano ba? Kanang the more man good ang established man good, the more established you are, the more kana bitaw kang kusog ang imong impact sa kuan sa market nimo, ang aluoy ang mga gagmay mga negosyante. Pero sometimes daghan magunag mga pros and cons. Sometimes kung mahal po ning mga established kayo, mga well promoted, well advertised nga dagko nga establishment, kini po nga atong mga gagmay makasulod kay di could compete. Diba? They could compete. Pero mas maayo yun nga natay mga local nga nato nga mga investors nga diri good mi invest kay dili man mag-circulate ang kwarta. The more na daghang mag-circulate nga kwarta sa syudad, the more ang impact sa atong growth sa ato ang economy ug the more pod nga daghan ta og income generating that could sustain our social services. So inana ang impact sa syudad. Tayo sa city sa kaning mall nga nakatingga. I know. Sa mall. Ang kaso lang pasangin lang ang ato ang gipasangin lang ta. Local government. Nga dili kita ana ang dili na to. Klaro na to sa nang tanaw to karon sa gay hinungdan nga wala na padayon sa City Mall ang iyang project. First, it is not our flagship program. We did not, dili ta nag-initiate nga moong programa, and then they have entered into a contract with the previous administration regarding silang establishment. And as of now, wala tayo privy kung unsay mga rason sa both contracting parties, I think it's between the contractor and the owner of the establishment. Ang nasa mga problema nga, until now, wala nila na-reconcile. Muna akong nadunggan. Pero other than that nga, kitang ipasingin lang nga, wala silang proceed. I don't think, because ang government is just there to make sure that the construction of the establishment, the building is safe, na occupancy rate, kompleto tanan sa dokumento, then anong dili man nato i-approve ang ilahang kuan, operation. Pero maybe they have kuan na siguro traction sa ilang part sa mga owners o sa contractor what happened. Pero yeah, na siguro si public. Pero we have the LGU sa amin has nothing to do with that. Kaya bisa pag-unsaon na to sila encourage. Sige na dayon na. Kung sila mismo na ay problema internally dili ta ana maka kuan, it's beyond our control.
Doon ako nalunggan na again. Doon ako pwede connect sa Kuwabag for administration. Ang gikan sa kanang katong isukutan ro mga kuan. Ngayon sila og kanang pabor ba Yes. sa tax. Yeah. Nahatag ba to sa former administration? Maupod siguro na ang problema because I think kini magud tong buwis magud. Mo na lagi na we have inherited a system bitaw nga too complicated og too kuan kanang too complex. I may say sa Binisaya pa kana bitang libog, walay klaro. Example of that can we go down sa ato ang tax system karon sa I'm sure daghan kaayo nagreklamo or daghan kay sila gilabay nato regarding sa ato ang tax system kay pagsunod kuno sa Asenso Osamis administration kana kunong nagdagko ang mga buwis daghan kuno kay nangatras nga mga negosyante na malhin sila ang lugar kay na-shock sila nga kanang nausab ang ilahang bayronon nga instead kanilang nagdako naman ni noon so what do may lectures mamalhin dun miani and mention ko sila 5 ka mga establishment nga namalhin so I find it isa ka construction nga kanang operation nila nga na-stop ila tong dimension gyud sa ilahang silang post then when I do my research katudi nga particular construction kanang hardware di ay na sila something sa katong easement sa ilang building nga underside kinahanglan siya bakbakon but they wanted nga mabayran sila sa bakbakunon kay walang na-encroachment sa likod naka-encroach sila sa creek so we did not kanang approve their kaning business operations because na may mga wala sila ni qualify may mga wala sila ning wala sila submit sa saktong requirements. So, the ball is on their side na kung unsaon na nila pag-address nga bakbakunon yun ang ismet. So, na sila yung mga contentions, na sila yung mga gustong ipasupot nga tanan nila sakto po sila. Then, I think they could go to court and let the court decide kung kisay ang angayan yun tumanon. Ilahabang contention, ilahabang allegation, ilahabang kanang kanang gustong mahitabo or ang sa syudad nga gusto mahitabo. So, kung na-conflict anang duha, ato sila sa korte and let the court decide about it. Ato na isa ka problema sa construction. Kaduha, napon sila giingon nga Itong restaurant po siya. Restaurant. Naka-mention sila restaurant. The owner of the restaurant has been a supplier sa previous administration. Isa lang katuig na siya kontrata of more than 27 million. Daghan kaya siya na-enter into contract and he's been a supplier for the LGU of Ozamis. Now, there was this particular contract nga overpricing katong mga multi-cabs nga gipang-distribute sa matag barangay and we find it very overpricing. Gisineng ang body build, ang pagpalit lang niya is only 55,000 to 60,000 ang unit and then ang gibuhatan siyang improvement na lang siya gipang-improve para lang yun mapormang motor cab. It costs more than 100,000 and then ang iyahang durability is questionable. So, when you are a supplier, you should not only be a supplier kay because mo ani ang butang dito sa item dito sa kontrata. You have to make sure you have your responsibility na kay liability as a supplier to make sure the durability, the quality sa imuhang gihatag nga supply nga to sa LGU. Because ang mag-suffer na again ang katawan, ang kaban sa katawan, magsige na lang sila ga-repair, magsige na lang sila ga-add improvement. So kato nga particular tag-iya sa restaurant, nagito yung problema being a supplier. That is why we disallowed a particular contract and then amo siyang gipabayad ato because of negligence sa iyahang trabaho, sa iyahang pagka-supplier. Na problema, depiktado ang tanan niyang gipanghatag. Sila niya restaurant po siya. Which is tag-iya siya sa restaurant. So, mo siguro itong na-mention ang iyahang name sa particular nga restaurant because he is a supplier, not as a restaurant owner, but a supplier of particular contract sa LGU nga it's a million contract pero ang gihatag nga durability o quality sa maong kontrata is weak nga disadvantageous sa kaban sa katawan. We just cannot allow mga good projects nga continue inana kay it will going to send messages sa tanang mga contractor nga pwede ra day utay-utay pwede day poor quality
kay ma-approve na din. No. It will send to them nga once you enter into contract sa gobyerno, you must make sure ang quality sa inyong supply nga durable good siya because we're paying this much and then we're getting this less. That's unfair to the katawhan nga nagbayad og buwis. Urag ilaha lang that's some sort of technical corruption and malversation, di ba? So that's dili gina we will not slide it. Dili na namo palabyon. Amo ginang pangitaag paagi. And then we demanded for reimbursement of what we have paid to him. So mo tayo hinungdan ko siya nga nganong sort of vengeance o nanimalo siya kay dagan siya og konsehal. Probably it could be. Apis siya. Probably, maybe na-oppose siya, pero at the end of the day, kung ingon kuan ka kanang aping-api siya, kay ayo siya, o kanang daog-daog, yes, ang una-unaon kung, what has he done to the people of Ozamis? Nga nganong inanaon na mo siya pag-treat. Wala niya giayo iyahang trabaho, isip usa ka supplier nga to sa LGU. Wala niya gihimo og quality ang atong, tanawa na itong mga motor cab, wala na aptig 5 ka tuig, nangakuan na, surrender na, nangaguba na. And then millions na ang mga project. Ang ato ang trabaho is to make sure kung unsay gidapatan sa kwarta sa katawhan o angayan ba ni nga mga proyekto nga ipadayon o angayan ba yung proyekto nga kanang i-chat kay kung maayo pa ning proyekto dili ta magbagulbo dili ta magyaw-yaw hinani ka durable. O sige mo na po niya sa sunod na pod kontrata. It will going to send him a message nga dili dapat quality gyud ang tanan natong himuon nga project. It is on the specs of the kuan of the on the contract kung unsa na sa kontrata mo ra ingi follow. No, it's your moral obligation to make sure nga balik-balikan ikaw gani nga maninda ka, make sure nga kanagyo kay customer magbalik-balik kay gwapo imong serbisyo nga gihatag nila, which is wala na natuman mo na ang amuang gikuanan kagulan. So moingon siya gikuan siya taghana kay siya nakuha nga kontrata sa gobyerno na dato na siya nya kana iya pamaagi nga gidagdaog siya ingon siya gidag. I don't believe it. Dapat din na dato na din gidagdaog pag yun. Pobre ra may gidagdaog god. Karon pa ko kadung nga dato gidagdaog. Another, naapoy katong isa ka warag bodega sa usa ka kumpanya pod sa nutritional nga nibalhin daw sa Tanggob. I make my research, it's a family conflict. Nasa'y problema sa property, kanang kuan sa gango. Nasa'y problema sa property. In fact, I interviewed one of their medical representatives, ana ilahang kuan, bodega. Nag-conflict ang mga igsuon. And the only way nga ang igsuon dili na lang mag-barge in dili para ma-continue ilahang kuan, ilahang negosyo, nibalhin na lang siya sa Tanggob kay para mawala ang kuan kay urag nahulog naman gud nga na ay power grabbing ba kana bitang sa succession rights o kisa gitag iya sa particular property. So it's purely family matters. Ug ila nang gihimo og exaggerated nga kami kuno hinungdan nga ning balhin ning particular nga bodega nga to sa Tanggob. So they just cannot allege. Kita karon we're on defending and we're on ato gyud nang gituro og pangitag rason nga nganong nainani ni. So let's go back sa atong tax system. There was this person nga atong gi-declare og PNG because ang ato ipasabot ang PNG is persona non grata. O kining persona non grata is just an expression sa city council nga kanang wala dili ni siya mag-ingon nga di na ka pwede mo ani sa Ozamis, di na ka pwede mo suroy-suroy. It's just an expression nga you're not welcome because na kay gihimo against the dignity, integrity as well as the moral and decency of the people of Ozamis. So we declare you persona non grata because you are kanang not welcome, especially sa imuhang mga attributes and everything. Pero we always give second chances. These are important because sometimes mo gud ma-rehabilitate ang tao, makaponder siya mga problema sa iyahang nahimo nga mga problema. So kung naay mga apologies or naay mga inana, we are still open for that. Because sometimes people change through kuan magud experiences. So, kini mo rason nga nang declare to persona non grata nimo. Okay, this is it. Ang syudad way back before ang system magud is complex kanang complicated ang tax system before. Pagsulod sa asenso sa Ozamis administration, we stick to the rule. We stick to the local government taxing code. Omnibus Tax Code of 2015. Gisubay. Amo yung gikuan. Kay among nakita man good, previously, this particular bookkeeping company
keep on influencing the LGU of Ozamis. Okay. Nahulog nga gitudluan niya unsaon pag illegal, dili illegal. Unsaon bitaw pwede matwist nga if possible dili sa ni nato i-follow ning balaura nga gi-impose, inanion lang among offer. So instead nga mo follow ka sa balaod, iyahag gitudluan niya ang mga negosyante nga mamakak or kanang dili na sa nato kay ato sang i-compromise, nahulog nga gi-compromise. Huwag pa sa mag-giayom-ayom lang. Giayom-ayom. Base Oh. sa iyang kagustuhan. Oh. O tumanon po mismo sa LGU. Oh, basin siguro, I don't know to expect it, basin siguro ma-impress po niya iyahang mga kliyente nga kaya ra lagi ayaw bayad ani nga kadako. Kay kung mo ni kadako pwede ni nato mahangyo dito. Okay. Oh, para ma-impress nga. Ganahan ko ning bookkeeping, ganahan ko ni niya siya yun kay kuan ko makales ko ani niya. Oh, okay. ning kini po si LGU kinahanglan kay kwarta. Sige na lang, kuan na lang kay daghan ra ba kay ni. Kung dili ni mamayad tanan, daghan ra ba kay ni, ma-compromise ang ato ang budgeting, ma-compromise ang ato ang financing, atong income. So okay na lang mo ni nahitabo previously. So there was this big kuan kanang department store nga nagbayad sa previous administration og mga 700 to 800,000 karon nga nag-impose na kita kung unsay 2% nga gross timo sa imong tindahan di ning bayad sila 7.1 million. So imong nakita unsa kadako ang diferensya. 100,000 ang kuan ang tawag ani diferensya. Kay pwede na ba'y maayom-ayom? Makatamang po ni sa kung negosyo kay mahangyo di ay. Now, Kadyon ko siya. Yes. Atay usa baga kini usa ka PNG or persona non grata, usa kini ka inila nga bookkeeper ato kay mamarites sa lalaki ni siya nga bookkeeper. Okay, go. lagi. Muna yung nahitabo 2 years ago. Okay. So, unang amog yung gibansay-bansay nga nganong inanayon manit nato nga namatay 2%. In fact, it was only our time nga nag-impose ta og decrease, not increase. Mo gitong mga bag-o mga negosyante, wa sila kadungog nga naay syudad nga nag-decrease og kanang buwis. It's only Ozamis City. Og na-shock sila nga nganong uban ganig dapat mag-impose ka magbuhat og ordinansa nga mag-increase sa rate sa income sa business tax pero ang kinang syudad sa Ozamis wala lagi ning decrease na nihangyo na nga mag-decrease ta. So na-shock ang uban pero katong daan sila kay ngano kung mo-follow sila sa 2%, dako naman ang kaayong difference sa ilang nabayad previously. Mo nang ang uban po mga negosyante, dili ni sa ganaghasol, dili na lang to nila kung ano i-follow. Kinahulog manggod nga gi-follow nila ang kabubuton sa ilang bookkeeper o kabubuton sa tanang mga gustong ma-lessen ilang income kaysa kabubuton sa local government code nga gi-impose. So nahulog gituluan niya nga ayaw na i-follow kini atong i-follow. Muna nahitabo nganong na PNG. Na PNG siya kay we cannot tell our negosyante to do illegal things, illicit and illegal things that could redound sa ilahang problema puhon financially sa especially sa income tax nga maproblema gyud sila kada ko diferensya ang ato manggong gi-aim is kung unsay gi-declare sa BIR mo pwede i-declare sa syudad which is wala na nahitabo previously. Now naay mga negosyante nga ning bayad gyud sa saktong buwis religiously ug pinakaduol gyud nga kanang possible nga ilang ma-declare out of their free will nga okay let's give this administration a chance mubayad tag sakto ato gyud i-follow ang local government code. Dili din nato i-follow ang kanatong bookkeeper nga we've been kanang paying him for the last 10 years. Siya gid atong bookkeeper. We're happy nga nag-bookkeeper nato siya kay naka-save atong income pero why not give a chance to this administration as sense sa Ozamis buhatag kuno tag sakto unsay mahimo niya sa atong buwis. What we did nagbayad ta gilibre nato atong katawhan sa hospitalization. I-0 nato dinha ning kuan ang buwis dira nato gibayad ang atong mga services like ato ang funeral nga halos tanan daghan kaayo na ang nakabenepisyo ani gibalik nato sa katawhan ang gibayad sa mga negosyante mga significant nato ang mga taxpayers tan-awa ato ang mga
kadalanan hasta ng hayaga tan-awa nga ato ang mga services ngadto sa ato ang mga barangay officials o barangay workers nangalipay sila kay for the first time natagab dignity ang ilahang pagkatrabahante sa barangay natagaan sila may incentive ug bonus atong mga ayuda nga never since in the history sa Uzamis nga daghan kay ayuda facing para lang gyud maka-cope up sa pandemic nga problema sa crisis na to tan-awa na nga to ang kuan mga kada barangay nga nawala na tong sistema sa una nga palusutay, pagitag paagi kisay kugihan, makahatag daghang project ang dili kugihan, equal tanan patas, tag 500,000 kada barangay. Napay kuan ka ng emergency vehicle, rescue vehicle, nga more than 1 million. These are the services nga atong gibali gikan sa katawhan nga ning hatag og religiously ning tuo nga angayan gani natong suportahan ning administration ato ning tagaan kung unsay gipangayo sa balaod atong ihatag. And they were happy kay naadto sa maayo nga kanang mga proyekto ang ilang gibayad nga buwis. And we keep on continue doing that following the balaod o following the mandate nga mo redound ang tanan nga mga buwis ngadto sa katawhan, redounding to the general welfare of the people. Ug kana di gyud mi makuan ana. Di gyud mi tawag ana. Kana amo gyud nang ikapasigarbo. So ang buwis nga ilang gibayad, nagbalik sa mga tao. Isyo sa mga tao. Oh, naadto sa mga tao. Muna nakita sa mga negosyante nga ayaw mo kabalaka mo bayad na gyud mi this time og sakto nga buwis. Wala mo kong giingon sa nagbayad sakto nga buwis sa una. Ang ako lang is there was this manipulation nga pwede ra di ay nato mahangyo disregard sa inato ang 2% gross. Pwede ra di ay inanion nato pagpaagi. Okay. Diba? It's not manipulation, but there are times nga ilahan nilang gikuan ang pamaang sistema para po makalesen po sila, which I understand. Kay ina naman ginang negosyo at to give kaso kung asa ka makales. One TV special report.